Ayan, alright guys. Ang nandito sa misa natin ngayon ay conventional fire alarm control panel. Ang pag-uusapan natin paano ba gumagana ang conventional alarm panel. Tapos isa pa, may end of line to, 'di ba? So, ano po ang purpose ng end of line para sa conventional fire alarm control panel, and then paano ba ikabit yung manual call point, yung MCP para doon sa panel na to, especially in TYY and then correct installation, termination ng output bell, for example bell, sounder, strobe, mga ganon. So yan yung pag-uusapan natin. Sa mga hindi pa nag-like dyan, like na kayo and then subscribe para pag nakaabot tayo ng 1,000 subscriber, tuturo ko sa inyo yung Cooper and then Morley. Step by step programming, complete programming, and then ibigay ko pa yung software para pang program, lalo na sa Cooper. Hirap kasi mag-invest ng tawag nito. Mahal kasi si Cooper. Yan yung mga addressable na yon. Tapos yun nga, walang bumabalik sa atin eh. Pag nakaabot tayo ng 1,000 subscriber mga master, yan, mag-addressable na tayo Cooper. Tuturo ko lahat mga technique paano ba ginagawa si Cooper para sakaling may project kayo na ganon, or else magse-service kayo ng Cooper, hindi kayo mapahiya sa client, di ba? Baka mamaya may nakita kasi ako last time nag-service ako si Cooper fire alarm panel, nilagyan ng end of line yung loop. Wala pong ganon. So kaya naisipan ko na explain ko sa inyo ngayon kung paano ba, anong purpose, bakit may end of line. So saan ginagamit yung end of line, anong function niya, di ba? Kasi mahirap yung marunong lang tayo nag-install. Sige, nag-install tayo, napagana natin, pero hindi natin alam paano nga ba siya gumagana, ano yung mga purpose ng mga nilalagay natin, di ba? So, yan, subscribe na, and then kahit subscribe lang, kahit hindi na mag-like, okay lang sa akin. Ayan. So TYY po, especially sa TYY conventional, ito yung pagtuunan natin ng pansin ngayon. So sa TYY nga pala, may kasama yan. Ang kasama niyan is diode. Bakit ito lang? Ito lang kasi portions nga lang and then limang diode, and then apat na 10K resistor po yan. Then mga fuse. Ito lang kasama niya. Si portions nga lang pala to. 4 DIP switch. So explain ko sa inyo mamaya kung anong mga function nito. I-ready ko lang yung mga gamit. So yan, nilagyan na natin ng power cord, AC. So safe po yung AC natin, may harang pag kay TYY, So fuse ng battery. Ito sa AC. Yan, power on off ng battery. So yung una natin pag-uusapan ngayon, paano ba nga ba gumagana yung conventional fire alarm control panel. So sa mga hindi pa nakakalam, si conventional, ang hindi po signal yung baka iniisip nyo bawat detector nagsisend ng signal papunta sa control panel. Wala pong signal na binabato yung smoke detector natin, kasi ang nangyari,
Meron tayo ito, 24 volts, positive, negative. Yan yung loop na, zone. Yan yung zone natin. So may detector tayo dito. And then detector. So may end of line tayo dito. So yun na yun. Ang nangyari po kasi, hindi signal yung binabato. So yung pwede natin, yung gamitin natin na wire, hindi na kailangan required yung twisted pair na na wire. Kasi nga ginagamit lang yung twisted para doon sa signal. For example, addressable. May protocol po kasi yung sinusunod yun. So yan. Ang conventional fire alarm control panel ay current monitored. So when we say current, yan. And din sa 24 volts na voltahe na tumatakbo dito. For example, kay TYY, yung smoke detector na consumption niyan is 4 microampere. Yan lang yung consumption niya. Ang isang zone ng TYY na to, kayang mag-handle ng 30 smoke detector, Diyan sa, not 4, 40 microampere yung current consumption niya. So sa 30, multiply natin sa 30. Sa 40 times 30 microampere, yung magiging konsumo ng current niyan per zone is 1.2 milliampere lang. So isipin mo yun, maliit lang yun. Pero sa bawat zone nito, yung capacity is nasa 200 milliampere yung kaya niyang current na i-supply. Pero yung makukonsumo nun is 1.2 milliampere lang. So paano ba siya magsisend ng signal? Itong si smoke detector natin, may monitor current to na 25 milliampere. So pasok pa rin dun sa 200 milliampere na current capacity ng zone natin. Once itong zone na to, since current driven siya, current yung monitor niya. Pag itong detector na to nag-a-alarm, yung magiging load niya, yung magiging current consumption niya is magiging 25 milliampere. Kasi nga, 25 milliampere yung monitor current niya. So pag nag-supply siya ng 25 milliampere, which is, pag smoke detector lang na 1.2 milliampere, yan lang yung minomonitor ni panel natin. Pag sumobra yan, umabot ng 25 milliampere. So 25 milliampere. So diyan na siya magde-declare na nag-a-alarm. Kasi nga 25 milliampere yung monitored current niya. Once nag-alarm siya, magiging current consumption niya is 25 milliampere. And then pag may detector na naman nag-alarm dito, magiging 25 na naman yung niya, current consumption niya. So saka si panel natin mag-declare na alarm. Baka ganun lang yun sa mga hindi nakakaalam, So kahit idaan mo yan sa mga interference, mga high voltage, walang problema yan. Kasi kahit 24 volts, so malayo yung maabot nito. Kahit 500 meters yan, hanggat dumating yung voltahe doon, yung current natin. Kung sabihin niyang 25 ay 200 milliampere yung current natin. Pagdating doon, 200 pa rin yan. Hindi yan nababawasan. Kung nababawasan, konti yan kasi magbabari din sa voltahe, May konting changes. Di ko lang alam yung formula niyan. Hindi tayo master sa formula. Pero yung 200 milliampere mo, kung pagdating doon, 200 pa rin yan. Kung bababa man, konti lang. Kahit 500 meters na inabot ng isang zone. So walang problema sa signal. Kasi wala naman tayong signal na binabato. Kasi pag addressable yan, yung signal niya na binato, dapat tama sa ma-receive ni panel. Pag mali yan, wala, mag-i-error. Diba? So current driven si conventional fire alarm control panel natin.
So okay na tayo, no? Kung paano gumagana yung mga zones natin. Ang susunod natin, kung may question kayo, no? Pag hindi ko, baguhan lang kasi tayo dito sa mga ganito. Ang sunod natin is yung end of line. Yan, end of line resistor. Tatawa kasi ako na may siniservisan akong addressable panel. Nilagyan ng resistor. Ewan ko kung anong gusto niya dun sa resistor na yun, anong purpose niya. So end of line resistor, for example terminal 1, plus minus, nakaparallel yang ang ganda ng drawing natin, yung end of line resistor natin dyan. Di ko kabisado kung paano yung settings na ginawa nila or paano yung function na ginawa nila sa 10K. Resistor kasi na 10K, load yan eh. Hindi ko nakakapain yung kung ilang current yung idadrop ng 10K natin, no? Kasi once may 10K resistor tayo dyan, load yan ng zone. So kumakain yan ng current, nagdadrop ng current yan. Di ko sure kung ilang amperahe din yung dinadrop niya. Kaya yan yung monitor niya. For example, siguro mga nagdadrop siya ng mga 1.2 milliampere, di ba? Hindi ko sure. Basta nagdadrop siya ng current niyan. Yun yung binabasa ni, may tolerance din kasi yan. For example, si resistor natin, nagdadrop siya ng 10 milliampere plus yung total consumption ng resistor natin ay ito yung total consumption ng mga detector natin, and then si 10K nagdadrop ng 10 milliamp. Ito yung consumption ng smoke detector natin. So maglalagay tayo ng tolerance niyan. For example, 2%. So 2% na tolerance. So diyan pa rin siya magre-rinse. 2% lang ba? Hindi, basta kung magbawas siya ng 1.2 milliampere, pasok pa rin siya. Basta may tolerance lang yan. Yun yung proper setup niya. Once wala si resistor, yung babasahin niyang load, current consumption ni zone 1, for example zone 1, 1.2 milliampere lang yan, masyadong mababa. So i-declare niya na fault kasi wala yung resistor, kasi dapat yung babasahin niya constant current nasa 10 milliampere. Yan. Ano lang to, assuming lang to na 10 milliampere yung idadrop ni resistor. Hindi ko kasi kinompute, matatagalan tayo. Yan. So pag wala si resistor, ang magiging konsumo ng zone 1 natin is 1.2 milliampere. Yan. Walang resistor, mag-alarm siya. Yun yung sasabihin ni panel natin. Diba? Ang cute ng end of line resistor. Yun lang yung purpose ng end of line natin. Para ma-monitor kung sakali may putol yung wirings natin. Kung in-enable na yung in-out ng base, may tanggal na detector. Pag tinanggal yung detector, magpupult kasi putol yung linya. Ganon. Kaya yun yung purpose ng in-out ng base sa smoke detector. So nakuha na natin yung end of line. Tapos na. Ang bilis Next is MCP, manual call point. Si manual call point, pwede din yan isabay dito sa loop ng conventional kasi dry switch lang yan eh. Yan, palagay natin MCP. Pero hindi ganyan. Maliban sa end of line mo, may end of line tayo dito, may tinatawag din siyang trigger resistor. Resistor din yan. Yan. Dito kay TYY, wala siyang sinamang trigger resistor Pag yan kasi si loop, nirekta mo dito sa switch na to, short yan. Wala namang problema mag-short yan eh, kasi may mga protection naman yan eh. Kasi nga naka lang to eh.
Holopic sensor ata yung gamit nila nito. Sakit mag-short mo, i-short mo yung load yan, walang problema. Ang problema nito, ang lalabas ng panel pag i-rekta mo doon sa, for example, yung mga MCP na ibang brand na MCP. Di ko sure doon sa brand niya kung rekta connect ba. Ang lalabas ng panel, shorted. Ito, tatlo kasi ito eh. Yan. Pag kaliwa, ang iilaw, ito, alarm. Pangalawa, open circuit. So, putol ang linya or wala yung resistor. Pangatlo, short circuit. Yan yung mga ilaw ni TYY. Pag irekta mo yan, wala yung resistor, ang lalabas niyan, short circuit. Short nga naman. So, di ba sabi ko 200 mA yung ano nito, load na kaya. So, ibig sabihin nun, 200 mA yung load na nababasa dito sa sensor natin, sa zone 1. So, ilalabas niya yun na short circuit. Ang gagawin po natin is, lalagyan po natin yan ng resistor para hindi siya shorted. Sinubukan ko, yung sa iba kasi 4.7K, mga ganon. Sinubukan ko ng 1K. Mas mababa, mas mabilis mag-alarm. Yung 1K nilagay ko dito. Dapat kasi kino-compute pero hindi na ako nagko-compute eh. Tamad. Ayoko na mag-compute. 1K resistor ilagay natin dito. Mas maganda kung 1/2. 1/4 kasi iinit. Kasi nga 1K idadrop mo yung ano eh, idadrop mo yung current eh. Kasi load yan ng resistor na yan eh. Once nag-trigger ka ng MCP mo, shorted yan. So yung resistor mo load yan kasi nga resistance. Yan. So itataas niya yung current consumption niya. Baka nasa 25. Kung kukumputin mo yan sa 24 volts tapos anong current ba? Sa 25, computin mo yan. 24 volts and then 25 milliampere ang magiging current consumption. Kung ilang resistance yung lalabas. Pag na-compute mo yan, yun yung tamang ano. Kasi nga, yung monitor current ni smoke detector is 25 milliampere. Computin mo yung 24 volts over 25 milliampere. Kung anong resistance yung lalabas. Yun yung resistor na pang-trigger mo dito. Yun lang. Ayan yung termination ng MCP natin. Tinitap natin. Pero pwede yan, dugtong dapat ganyan. Diba? Ganun dapat. Alam nyo na yun. So, sunod natin is alam nyo na mag-hook up ng MCP, no? Bill. Si Bill, mga master, di mo pwedeng salpak diretso yan. Lahat ng panel ngayon, kasi nga, pababaan ng current consumption na, yung mga device ngayon, mga electronics component. So, dapat yung bill mo rin mababa din. So, bill output nito, di ko sure, no? Di ko binasa yung manual, kaya na lang magbasa. Nasa 200 lang din ata. Milliampere. Pero, yung mga bill naman ngayon, mababa lang. 8 milliampere lang din ata. Ganito yung terminal. Plus, minus, bill. Bill out. So, positive, negative. Pag nag-connect ka ng bill niyan, mga master, hindi mo pwedeng lagyan ng bill agad dyan. Ayan. Kasi yung bill natin is coil yan. So, ang kailangan mong gawin, kailangan mong tuturuan yung kuryente kung paano siya tumakbo. Di ba? Coil kasi magiging AC yun. Tuturuan mo siya kung paano tatakbo. Ayan mo, oh sige, dito ka pupunta, yung current, yung
ano mo. So yan, positive, negative. So bill 1, pag may isa ka pang bill dito, hindi mo pwedeng, sus, dami namang arte nito. Bakit dito ko na lang ilagay yung diode ko? Pwede naman na. Pero hindi advisable yan kasi nga coil nga yan, every bill, pag umandar yan bill na yan, i-create din yan ng magnetism, kulit na. So ang proper connection yan, hindi ko ma-explain sa inyo yan, hindi ko na-research yan. Ganon, bawat bill obligado kang maglalagay ng diode para hindi magre-reverse yung voltahe natin. So kailangan mo lang siyang i-direct. Sabihin mo, doon ka lang dumaan. Ganon yung connection ng bell. Mag-practice tayo ng tamang practice para hindi tayo mapahiya sa client. And then, para din naman sa mga susunod na mga magto-troubleshoot technician na hindi rin mahirapan. Diba? Wag din nating bigyan chance yung mga kasamahan nating mga technician na mabuli tayo. Kasi malamang yan, pag yung sumunod sa'yo na alam niya yung system paano tumakbo, ipapahiya ka nun. Hindi pala marunong yung unang gumawa dito, sir. Mga ganon. Ano na yung mga galawan na yan. Pero sana man lang, huwag nating gawin yung mga ganyan. So ito yung proper termination ng bell. Hindi ko nakita yung baba. Yan. So bawat bell kailangan may diode. So tuturuan mo yung kuryente saan pupunta. Hindi yung termination mo ng output mo. Ganyan lang diretso. Walang ganon. So, may mga pilosopo, gumagana naman Gagana yan, syempre. Pero ang tanong niyan, tatagal ba? Gagana yun. Ang sa atin naman is yung long-term relation natin doon sa client natin, di ba? So, kung maganda yung gawa mo, may tendency pag may ibang project pa yung client mo, ikaw pa rin kukunin kasi nga maganda yung gawa mo. So, balik na tayo dito sa control panel natin. Ang kulit na, nilagyan pa natin ng power cord. Hindi na pala natin ito bubuhayin, tinaturo ko na sa inyo. So, once nakabili kayo ng TYY Fire Alarm Control Panel, ito yung loob. Sa portions, yan. 1, 2, 3, 4, and then dalawang output ng sounder. Actually bill naman din kinakabit nito. Check nyo lang sa manual, nasa 200 mA ata per output. And then pag naglagay kayo, 'di ba, dapat naka apat lang ata na bill ang advisable dito. Pero computerin nyo rin kasi tingnan mo may end of line resistor yan. Yung end of line na yan, load yan. So, parang nasa 200 lang din kasi yung zones nito 200 mA lang din. Basta pag hindi ako nagkamali. Anong purpose ng DIP switch na to? Si TYY pwede mong hindi lagyan ng monitor. Pag naka-off yan, kahit walang end of line resistor, pero hindi po yun yung magandang practice, di ba? So, dapat naka-on pa rin. Yun yung purpose niyan. Pag disable, kung disable mo yung end of line resistor. So, yun yung function ng switch na yan. Kung hindi nyo alam. Sabihin nyo, kahit walang end of line, gumagana. Kasi naka-on yung naka-off yung DIP switch. And then, battery. So, may battery na siyang kasama. Itatap nyo na lang dito. So, nakabalot po yung battery natin. Kasi nga, yan. Energize yan pag So, switch. Battery switch. AC fuse. O, diba? Ang kulit. 0.5 ampere. And then, dito sa harapan, may susi din to, enable, disable. Mga pulse nito, yung sounder natin may monitor yun, di ba? May nakita niya kayong 10K doon, resistor. Ganun din, pag short yun, lalabas short circuit. So, alam nyo na.
Itong open circuit nito, di ko pa kasi nasubukan yung kasama ba yung sounder eh. Pero dito sa loop, ay sa zone, ano talaga yan, pag nag-open circuit yung zones, yan, lalabas yan. Walang battery, AC pult, walang AC, yan. May delay siya. Pag nag-alarm na wala pang 40 minutes, 40 seconds, so bumalik ulit, may delay yan yung kasunod. Mute mo yung bell, disable mo yung relay yan, panel mute. Pag nagbabaser, mute mo lang panel. Kaso kahit pag nag-alarm ulit yan, ibang device na naman, nakamute pa rin yan. So kailangan i-resolve mo talaga yung problema. So yun, ito yung ano, TYY. And then yung pinaka ano natin kanina, ni lecture natin, yun yung sa TYY talaga. And then pang trigger ng resistor, pang trigger ng call point natin, MCP, sinubukan natin ng 1K. So, maganda na kayo ng 1K kung may mga call point kayo. Yung 1K nga pala, bawat MCP yun. Pwede naman 1 port, pero mas maganda 1 half. Kasi lalo na pag matagal na naka-short. Matagal naka-short yung ano, naka-trigger yung MCP. Iinit kasi yun. So yun. Thank you. Sana like nyo naman to para sa susunod addressable na tuturo ko talaga paano i-program yung Cooper. Master natin yan. Pati na yung Morley at saka yung Morley DXC series and then Morley Lite. Kahit GST. Tuturo ko lahat dyan. Pag nag 1,000 subscriber tayo. Yun lang. Favor naman mga master. Thank you.